Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Bilang bahagi ng kampanya nitong mawakasan ang karahasan laban sa kababaihan at mga bata, matagumpay na inilunsad ng Bangsamoro Women Commission ang kick-off ceremony ng 2025 18-day campaign to end vow, kasabay ng pagpepresenta at paglalahad ng ikapitong State of the Bangsamoro Women Address. Ang detalye sa report ni Carmina Camid. Sa temang United for a Violence-Free BARM, Empowering Women Upholding Dignity, formal na binuksan ang programa na gumugunita sa 18-day campaign to end vow ngayong taon na pinangunahan ng Bangsamoro Women Commission kahapon, November 25, 2025 sa KCC Convention Center, Cotabato City. Dinaluhan ng maraming empleyado mula sa BARM ministries, offices at agencies ang naturang aktibidad, kasama rin ng mga kalahok mula sa iba't ibang civil society organizations, non-government organizations at peace-building partners. Sa mensahe ni Acting Senior Minister Abdullah Kusain na inilahad ni Bangsamoro Government Cabinet Secretary Muhammad Asnin Pendatun, mas pinaigting nito ang pangako ng pamahalaang Bangsamoro sa pagbibigay proteksyon at pagpapahalaga sa karapatan ng bawat babaeng Bangsamoro. Today, we reaffirm a commitment not only to protect our women, but to build a future where we can be confident for our daughters to grow in. A future where their safety is not questioned, where their dreams are not limited by stereotypes, and where their worth is not measured by outdated norms. A future where our daughters walk without fear, where they are valued not for their silence but for their voices, where they are respected not because they are someone's daughter, wife, or sister, but because they are human beings with dignity and rights. Isa rin sa mahalagang bahagi ng programa ay ang pagtatanghalang 7th State of the Bangsamoro Women Address na nagtampok ng taunang accomplishment report ng komisyon. Sa kanyang ulat, binigyang diin ni BWC Chairperson Vinon Caro ng malaking kaunlaran sa aspeto ng edukasyon at ang kahalagahan nito para sa mga kabataang babae sa rehiyon ng Bangsamoro. In terms of education, the Ministry of Basic, Higher and Technical Education data show that Bangsamoro girls are not just entering school. They are now outnumbering boys in many of our classrooms. And sa school year na 2023 to 2024, may 491,777 Muslim girls naka-enroll sa basic education kumpara sa 464,083 boys at ganito rin ang trend sa mga nakaraang taon. This means that even in the middle of the conflict, poverty, and displacement, our daughters continue to walk to school, sit in their classrooms and finish the school year. Hindi sila bumibitiw sa kanilang mga pangarap. At the tertiary level, the picture is even more encouraging. In academic year 2023 to 2024, 49,760 women were enrolled in higher education compared to 37,300 men. And for 2024 to 2025, and as of November 5, there are already 34,502 women and 22,287 men in our colleges and universities. Ibig sabihin, kapag bumubukas ang pinto ng universidad, mas maraming kababaihan ang pumapasok. And they are claiming the right to professional careers and future leadership. Bukod pa rito, nanawagan din ng chairperson sa bawat ministries, local government units at partners na palalimin at pagtibayin pa ang kanilang pagsisikap sa pagsulong at pagpapatupad ng kanilang gender and development agenda. And so I call on every ministry, every local government unit, and every partner. Let us deepen our collective commitment to gender justice. Out of 33 ministries and agencies, only 5 or 15% have fully developed the GAD agenda. This is a clear signal that more
decisive action is needed. Empowering women and girls in the Bangsamoro is not only a gender concern, but a strategic investment that improves health, education, social protection, and human development. When we uplift women and amplify marginalized voices, we reduce poverty, building lasting peace, and strengthen the very core of moral governance. Empowering women is not just a gender work, it is a smart governance. Kabilang din sa mga isinagawa ang passage of the Bangsamoro Gender and Development Code at iba pang women-related na batas at ang pagbibigay ng message of commitment mula sa Ministry of Interior and Local Government at Ministry of Finance, Budget and Management. Sa huli nagtapos ang programa sa pamamagitan ng pag-aanunsyo ng mga panalo sa Best Booth Competition sa parehong araw. Hinirang na kampyon ng kalahok mula sa lalawigan ng Maguindanao del Sur na South UP Monom Organization. Carmina Camid, BIO News. Samantala, patuloy na lumalakas ang kumpiyansa ng mga investors sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao matapos aprubahan ng Bangsamoro Board of Investments ang dalawang bagong proyekto na nagkakahalaga ng 64 million pesos at inaasahang lilikha ng 106 na trabaho bago matapos ang taon. Ipinahayag ito sa ika-5 board meeting ng BBOI nitong November 25, 2025. Kabilang sa inaprubahan ang isang 50 million pesos logistics project sa Tawi-Tawi na magbubukas ng 44 na trabaho at magpapalakas sa inter-island water passenger transport sa lalawigan. Inaprubahan din ang isang 14 million pesos na Sharia compliant arrangements project sa Cotabato City na maglilikha naman ng 62 na trabaho at magpapalawak sa micro-takaful products sa rehiyon. Ayon sa BBOI, ang dalawang bagong pamumuhunan ay patunay na tumitibay na ang investment climate sa BARMM kasunod ng naunang pagpasok ng mas malalaking proyekto ngayong taon. Sa iba pang mga balita, inaprubahan ng Blue Ribbon Committee ng Bangsamoro Parliament noong November 25 ang report na naglalayong pagbutihin at pagbilisan ang proseso ng pagbabayad para sa mga supplier ng iba't ibang ministeryo at opisina ng BARMM government. Inilahad sa ulat ng komite ang mga rekomendasyon na magpapatibay sa proseso ng gobyerno, kabilang ang pagre-regular sa mga task force para sa mas mahigpit na pagpapatupad, pagpapahintulot sa alternate signatories sa pamamagitan ng batas, pagtatagda ng malinaw na patakaran tuwing election period at pagbuo ng mga gabay sa contract management na nakaayon sa batas. Binigyang diin ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua ang kahalagahan sa pagresolba ng ganitong usapin. Kaugnay nito, binanggit niya ang kanyang executive order na lumikha ng Bangsamoro Task Force on Special Concerns at Task Force on Infrastructure Projects bilang hakbang para mapabilis at maisaayos ang operasyon ng pamahalaan. Tinalakay din sa report na magkakaroon ng tuloy-tuloy na pagsasanay ng procurement staff, pagdaragdag ng tauhan at pagpapahusay ng budget execution at monitoring upang matiyak ang maayos na pagbabayad at pagpapatupad ng mga proyekto. Puspusa naman ang pagtatrabaho ng Ministry of Health upang gawing mas ligtas at mas madaling ma-access ang pangangalaga sa ngipin para sa mga komunidad ng Bangsamoro. Bilang bahagi ng pagsisikap na ito, nagsagawa ang Oral Health Program ng isang special training para sa mga public health dentists sa Davao City. Layunin ng pagsasanay na ito na tiyakin na ang bawat pamilyang Bangsamoro ay makakatanggap ng pangangalaga sa ngipin na ligtas, mapagkakatiwalaan at umaabot sa mga pambansang pamantayan sa kalusugan. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga PhDs na paunlarin ng kanilang kasanayan, pinapalakas ng MOH ang mga serbisyong dental sa rehiyon. Sa mga pinahusay na kasanayan na ito, ang mga PhDs ay mas handa ng ngayong maghatid ng mga dental services na ligtas, patient-centered at community-focused.
Patunay ang inisyatibong ito ng patuloy na dedikasyon ng MOH BARM sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay at kalusugan ng lahat ng Bangsamoro. Sa ating Express Balita, nakatanggap ng tulong mula sa Bangsamoro Government ang nasa 320 na pamilyang residente ng barangay Nalidan sa Kalamansig, Sultan Kudarat matapos ang masalanta ng flash flood nitong November 25, 2025. Ang mga benepisyaryo ay kabilang sa Bangsamoro communities outside the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BCO-BAR. Pinangunahan ng Ministry of Social Services and Development ang pamamahagi ng bigas na mula sa World Food Program na suportado ng pondong mula sa Korean government. Namigay din ang ministry ng kumpletong hygiene kits. Ayon sa MSSD, magpapatuloy pa ang distribusyon ng bigas at hygiene kits sa mga susunod na araw para sa humigit kumulang na 15,360 na kabahayan na naapektuhan ng kalamidad o nawala ng tirahan bunsod ng mga armadong sigalot sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Samantala, umaabot sa 397 indigent students mula sa bayan ng Malidagaw ang tumanggap ng educational assistance mula sa Ministry of Social Services and Development sa ilalim ng Angat Bangsamoro Kabataan Tungo sa Karunungan o ABACA program noong November 12 at 17, 2025. Sa bilang na ito, kabilang ang 130 elementary, 138 high school at 129 college students na benepisyaryo ng ABACA program. Bukod dito, 37 college students naman ang nakatanggap ng tulong sa ilalim ng Unlad Pamilyang Bangsamoro program ng MSSD. Sa pamamagitan ng programa, nakatanggap ang mga mag-aaral ng cash assistance na 2,000 pesos para sa elementary, 3,000 pesos para sa high school at 10,000 pesos naman para sa college students upang makatulong sa kanilang gastusin sa pag-aaral gaya ng school supplies, projects at iba pang pangangailangan. Makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng Mindanao ang localized thunderstorms. Sa pagtaya ng Pag-asa, magdadala ang ito ng pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ng mga residente lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARMM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan din ang Facebook pages ng Bangsamoro Ready at Bangsamoro Ready Weather Update. Makikita rin ang hotline numbers ng Bangsamoro Ready sa inyong mga screens. At yan po ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Jana Datuali ng Bangsamoro Information Office, naghatid sa inyo sa ngalan ng serbisyong publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.